What's up guys, Adrian here and I'm back with another AutoCAD video tutorial. Ipapakita ko sa inyo ang isang project na ginawa ko dito sa Bulacan, which is a private resort. Ang purpose ng project nito is for their Merago application. Pinrent ko siya into 20 by 30 and ito siya. And then ito yung ating second page, which is yung ating layout. Papakita ko sa inyo kung paano ko ginawa yung ating plano and also i-explain ko kung ano yung naging process na ginawa ko para ma-achieve natin yung blueprint na ating ginawa. So by that, I hope na nakasubscribe kayo sa aking YouTube channel. So kung hindi pa, I hope na i-click niyo yung subscribe button sa ilalim ng ating video. And kung gusto niyo maging updated sa mga ginagawa kong video is, make sure na i-click yung notification bell and select all. Okay? Let's proceed. Sa CAD file natin, makikita nyo rito na andito yung mga ginawa natin sa blueprint. Sa page 1, makikita nyo rito yung ating general notes, schedule of loads, legends and symbols, and other drawings na kailangan sa ating electrical plan. And then sa ating second page, dito nakalagay yung ating lighting layout and power layout ng ground floor and second floor. So dito sa ating electrical plan, ang ginawa ko rito is as-built plan. Dahil ito ay nakatayo na mismo doon sa kanilang building and naka-install na rito yung ating mga lighting. Sinunod ko lang din kung ano yung mga nakalagay doon sa previous plan, which is yung ating mga circuit line. Ito yung mismong nakalagay sa kanila. And kung ano yung mga nakadesignate sa ating switches, isinunod ko lang din. And also kung ano yung ating mga number ng ating branch circuit. So, ganoon din sa ating power layout, sinunod ko lang din kung ano yung placing ng ating mga outlets and also kung ano yung mga different types of outlets na nakalagay doon sa ating power layout. Then dito naman sa ating schedule of loads, as you can see na dinetail ko dito lahat ng ating mga information regarding sa mga naka-install sa ating electrical plan. Ang naka-describe dito sa ating electrical plan is yung mga ACU or yung ating air conditioning unit, yung ating water heater, washing machine, lighting, convenience outlet, and yung ating water pump. In-include dito yung mga naka-install sa kanila para once na isubmit sa Meralco yung ating plano, identify nila kung ano ba mismo yung naka-install dito and makapag-provide sila ng specific transformer sizing na ilalagay sa kanilang structure. For the legends and symbols, ito naman yung karaniwang symbols na ginagamit ko sa electrical plan. And then, nakadescribe dito kung ano yung mga nakalagay sa kanilang information. Sa ating electrical plan, naka-include dapat dito yung ating vicinity map. Dahil, dito makikita ng ating distribution utility kung saan nakolocate yung ating structure. Of course, dinesign ko ito because I am a licensed registered electrical engineer, but kailangan natin ng sign and seal ng professional electrical engineer to prove na tama ba yung design na ginawa natin. And also, para makita natin na nagko-comply tayo sa ating Philippine Electrical Code 1. Naka-include dito also yung ating location ng ating site para ma-identify ng ating distribution utility na ito yung lugar na paglalagyan ng kanilang transformer. And also, nakalagay dito yung ating title ng ating project para ma-identify kung ano ba mismo yung specific na scope ng ating project. In this case, kailangan natin tong i-print sa 30 by 20 na papel. So, paano ba ang gagawin natin dito? First is, gagamit tayo ng command na plot or yung control P natin. So, control P, pa-pop up yung ganitong setting. So, una natin gagawin is, i-select muna natin yung ating plotter as TWG to PDF. After that, let's proceed sa properties. So, dito sa ating setting na to, punta tayo sa custom paper size. As you can see na meron akong abang dito na 30 by 20. But ipakita ko sa inyo kung paano gumawa ng plotter if in case na walang sukat ng papel ang nakalagay dito sa ating plotter. So let's start from scratch. And then identify natin yung sukat. So again, ang kailangan natin papel is 30 by 20 inches. Let's revise the units into inches. Identify natin yung lapad ng ating papel. Yung lapad ng papel natin is 30 inches and then yung height is 20. So, ito yung itsura ng papel natin. Next is sa ating margin. Let's make all this into 0. Ayan, naging 0 na siya. Next, pangalanan na lang natin ito na 30 by 20. And then next, na-create na yung ating plotting size ng ating 30 by 20. Let's finish. And then makita nyo rito sa pinakailalim na andito na yung nailagay natin na
size. So, save as natin. Click on save. And then, replace natin. Then, click the defaults. So, tatanungin tayo kung isi-set ba natin ito into default. Yes. And then, okay. Magpa-pop up ito, and then tatanungin tayo kung ito ba ay dito lang sa current plot or isi-save change natin sa file. So, isi-save change natin sa file yung ating setting. Okay? Hanapin natin dito sa paper size yung ginawa nating 30 by 20. Ito yung ginawa nating paper size, 30 by 20. Dito sa plot area, select natin yung windows. So, select ko itong pinakailalim sa kaliwa and then yung sa ating kanan. And by the way, sukat na ito in 30 by 20 inches sa ating AutoCAD. And makikita nyo rito na almost exact din yung ratio ng ating rectangle. So by that, click ko siya. And then, let's change something dito. So center the plot. Naka-center na siya. And then, let's draw it in landscape. Also, check natin yung ating monochrome na plot style. Then, tatanungin tayo kung lahat ba ng plot natin ay naka-monochrome. So, yes. Let's preview yung ating ginawa. As you can see, nakalagay dito yung mga information or yung ating drawings dito sa ating plot na kung saan, kung ano yung pinapakita ko sa inyo kanina doon sa ating AutoCAD. Andito yung ating schedule of loads, yung ating single line diagram, and other drawings na mahalaga sa ating electrical. So, itong page number 1, i-export natin. Then, okay. Pangalanan natin siya as page number 1. Finally, ito na yung ating page number 1. And then, let's proceed naman doon sa ating page number 2. Next naman natin na ipa-plot is yung page number 2. So, by that, let's Control P ulit. And ito ulit yung magpa-pop up sa atin. But this time, isi-select naman natin is yung previous plot. So, bakit ba natin isi-select yung previous plot? Dahil, ito yung naging setting natin doon sa nauna nating plot. But since same lang naman sila nung ating paper size and yung mga information, i-previous plot lang natin siya. Kapag kinlik nyo yung previous plot, andito lahat yung nakalagay sa atin kanina. Nandito yung DWG to PDF, yung 30 by 20, yung window natin, fit to paper, center the plot, and then yung monochrome natin. But this time, ang iibahin natin dito is yung window na may less than sign. Dahil iibahin natin yung location naman ng plot na ilalagay ito. I-click natin to. Yung previous plot natin is itong page number 1. Then after that, ang gagawin natin is i-click naman natin yung other corner doon sa ating page number. Click natin to. And ito. And as you can see, na same pa rin yung size nila. Since wala na tayong iibahin dito, let's preview. As you can see na litaw na litaw yung ating symbols, and also yung ating mga walls is manifest. Para kapag pinrint natin to, mas mangibabaw yung itsura ng ating mga symbols kesa dun sa ating mga other drawings like doors, windows, walls, columns, and dimensions. Dahil ang mahalaga naman sa ating electrical plan is yung mga symbols na nakalagay dito para ma-identify natin kung ano yung mismong naka-install na electrical fixture or yung mga ating lighting and outlets dito sa ating structure. Again, so ako pa rin yung nag-design nito. So, nakalagay dito yung pangalan ko and yung ating information about doon sa ating project. Once we hit the enter, ito yung lalabas natin. So, bumalik lang tayo and then okay. This time, papangalanan naman natin tong page number 2. And finally, ito na yung ating PDF file ng ating page number 2. We have now this PDF, and itong PDF na to is yung isesend natin sa magpiprint para maiprint natin siya in Blueprint. So, samahan nyo ako. Kakabalik ko lang. And ito na yung ating electrical plan natin rin natin in Blueprint. So, ito yung ating page number 1. And ito na yung ating page number 2. So, nakalagay dito yung ating information same doon sa ating PDF. Also, nag-designate ako ng 1:100 na drawing sa ating Blueprint. Titingnan natin kung tugma ba yung ating scale by using
triangular scale and titingnan natin kung tama ba yung scale na ginawa ko. So, samahan nyo. As you can see na itong plano na to is printed in 30 by 20 paper and ito ay naka-scale ng 1:100. Gagamitin natin itong triangular scale sa ating plano para ma-verify na tama ba yung ginawa nating scale na 1:100. As you can see na ang haba ng isang pader dito is 4.45 meters. And tingnan natin kung tama ba yung ating ginawa na 1:100 dito sa ating pag-plot. Makikita nyo rito na ito ay nakascale ng 4.45 centimeters sa ating triangular scale, which is tama naman yung ating layout. So, tama naman yung ating pagkakaplot in overall ng ating drawing. And once na kapag may gusto tayong i-verify na haba, itapat lang natin yung ating triangular scale sa ating plano and malalaman na natin na iyon yung mismong exact doon sa ating haba ng mga conduits and yung mga haba ng ating terminations na makakatulong sa ating site. Ayan, tama yung ating naging scaling doon sa ating blueprint. So, by that, pwede natin itong ipasa sa PEE and para ma-sign and seal na yung ating plano. So, samahan nyo ako guys na pumunta sa PEE. So after ng biyahe na malayo, as you can see na itong ating page number 1 and yung ating page number 2 is signed and sealed by professional electrical engineer. So, tama yung ating naging design natin and nagko-comply tayo sa Philippine Electrical Code. Sa video na to, I hope na natutunan natin kung paano mag-plot ng 30 by 20 na dapat tayo ay nagko-comply sa PEC and also dapat nagpapapirma tayo ng ating electrical plan sa licensed professional electrical engineer. By that, I'm going to say thank you so much guys and I hope that I'll see you in my next video.